mahirap ipagkatiwala sa mga kamag-anak ang negosyong itatayo mo sa Pinas habang ikaw ay nasa abroad. What's up sa inyo mga boss madam? Ang pag-uusapan natin ngayon ay how to start your own business, part 8. One of the reason kaya hindi ka pa makapagsimula ng sarili mong negosyo dahil ikaw ay isang OFW or Overseas Filipino Worker. Story time muna tayo mga boss madam. Isa sa aking kapatid at ang kanyang asawa ay dating OFW. Meron silang almost 15 years na experience sa pagiging OFW at nagtatrabaho sila before sa isang cruise ship. Naaalala ko pa na gustong-gusto ko dating mag-apply sa cruise ship na yon dahil isa yon sa aking mga pangarap. Pero nagdaan ng maraming panahon ay hindi ako nakapag-abroad. Way back 2015 ay kinausap ako ng aking sister at ng aking brother-in-law. Nauuwi na sila ng Pilipinas for good at kailangan nila ng isang negosyo para makapagsimula dito sa Pilipinas. To make a long story short mga boss madam, ay isa ako sa tumulong para makapag-put up sila ng sarili nilang negosyo dito sa Pilipinas. At isa sa mga rason nila kaya gusto na nilang umuwi dito sa Pilipinas ay dahil lumalaki na ang kanilang mga anak. And that was 2015. Almost 10 years na nang mag-decide silang magnegosyo at iwanan ang trabaho sa abroad. Kung ikaw ay isang OFW, ay napakahirap talagang mag-take ng risk para mag-for good dito sa Pilipinas. Dahil kung ikukumpara mo ang sweldo dito sa Pinas versus sa ibang bansa, ay napakalaki talaga ng diferensya nito. Kung gustong-gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo at ikaw ay OFW, siguro ay hindi mo pa nakikita ang valid na rason kaya hindi ka pa makapagsimula ng sarili mong negosyo dito sa Pinas. Siguro ay marami ka pang dahilan at marami ka pang gustong gawin. Isa rin sa dahilan mga boss madam, ang pinaniniwalaan ko ay dahil mahirap ipagkatiwala sa mga kamag-anak ang negosyong itatayo mo sa Pinas habang ikaw ay nasa abroad. Pero kung gustong-gusto mo talagang magsimula ng sarili mong negosyo, dapat ay may sapat ka na rason para gawin ito. At naniniwala ako na dadating din ang araw na yon. Kung natapos mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow sa mga social media account ko. Maraming salamat mga boss madam. See you sa next vlog.